Ang City of Golden Friendship, ang Cagayan de Oro, makadani dili lang sa mga turista, apan hasta sa mga politiko gikan sa laing lugar, midayo dinhi sa syudad. Niya ang unang hugna sa kampanya serye sa Cagayan de Oro. Aniya ang report. Giila ang Cagayan de Oro City isip usas mga pinaka-progresibo nga syudad sa Mindanao. Sa 2012, miabot sa kapin 7 kabilyon ka pesos ang gibubo nga negosyo dinhi sa syudad. Sentro sa patigayon sa Region 10 ug nahimong transshipment point sa Mindanao. Pundasab sa rekursos ug naturales na ilang tapukanan sa mga bisita alang sa mga conventions o gitawag na City of Golden Friendship. Ginadayo sa mga bisita tungkol sa whitewater rafting o mga tourist attraction. O miabot sa kapin 700,000 ang populasyon kay dinin na malin pagbuyo ang uban. Apan bisan mga politiko na malin sa Cagayan de Oro, gusto gunitan ang syudad na dunay 2.2 billion pesos na budget. Si Vicente Yap Imano, duman nga nagmayor sa Taguluan ug nahimong gobernador sa Misamis Oriental. Nidagan ug midaog pagkamayor sa Cagayan de Oro sa 12 ka tuig ug 3 ka tuig nag-vice mayor. But if you would have noticed, most of those who became mayors of the city of Cagayan de Oro were not natives of Cagayan de Oro. Naukmalan ako nga doon ako'y mabuhat din sa Cagayan. Doon ako'y katabang. Si Governor Oscar Serenia Moreno nga taga-Balingasan ug miagi pagkat congressman misunod sa gihimo ni Imano gikan pagka-gobernador gusto sab niyang magmayor sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro is the center of Region 10 and Northern Mindanao, no, and the flagship, and ang importante ang momentum ba sa Northern Mindanao. Northern Mindanao for many years now has consistently been the top performer in the whole of Mindanao. Unfortunately, ang Cagayan de Oro has been a laggard. Kanhi maghigala si Moreno ug Imano apan karon hingpit ng kaaway sa politika. We will make Cagayan de Oro the true and effective leader of Region 10 and lead in Region 10's strengthening its leadership position as the most progressive region in Mindanao. Paningkamot lang yun po pag-alagad. Look, PJ, I normally do not make any promises. Wako na sa kabuhatan, my 33 years of public service, I never made any promises to the people. I have my own plans, but certainly to talk about them would only be trying to get people to vote for you. So I would rather that I hold it to myself. Pero di lang si Imano ug Moreno ang dili lumad nga taga Cagayan de Oro nga midagan pagkamayor sa syudad. Pinakabag-o nga mitunga sa eksena ang taga Las Piñas nga si Elmer Francisco, nakaasawa og taga Cagayan de Oro ug 11 ka tuig nang nagpuyo sa syudad. Because I fell in love with the city. Si Dongkoy ibaso sa nahitabo sa sendong kung asa daghan ang missing ug nangamatay. Well, undeniably, yes, we have suffered. We lost more than 1,000 lives, but we have rehabilitated. We are back on our feet. We have constructed 7,000 houses and constructing more. And about almost 7,000 have been given their own homes. Si Uka na issue sa unliquidated cash advances ug langan nga pagbayad og sweldo sa mga empleyado sa Kapitolyo. Importante is cash advances are not synonymous to malversation and cash advances are not synonymous to corruption. Ang importante diha is nagamit siya for the intended purpose and liquidation that is reviewed, scrutinized, but empleyado nga madelay, ang submission sa tanan madamay, no? And ato ining gitutukan, but Si Francisco pagito ug wa pa kaayo na ila sa politika. Pa-experience sa pagkawat sa public funds. Wala talaga ako experience dyan. Gawas nila upat ba ang gustong magmayor sa Cagayan de Oro ato bangon sa mga kandidato ang hagit pagsulbad sa problema sa nagkataas nga krimen, kawalay trabaho o kapobrehon.